Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Sa Meteor Garden, mas nakilala ang karakter ni Barbie Hsu bilang si Shansai. Ang palabas na ito ay naging iconic na para sa mga batang 80s at 90s noong unang bahagi ng 2000s. Noong mga panahon na iyon na hindi pa gaanong uso ang mga cellphones, madalas ay sa telebisyon nakatutok ang mga Pinoy at nag-aabang ng kanilang mga paboritong programa mula umaga hanggang gabi. At isa na marahil sa mga inabangan noon ay ang Meteor Garden. Ang kwento nito ay base sa original Japanese manga na Hanayori Dango. Ipinalabas ito sa Pilipinas noong taong 2003 at mula noon ay nauso na ang Asian novela sa Philippine television. Bukod sa original cast nito na F4 na sina Jerry Yan, Vic Chu, Ken Chu at Vanessa Wu, isa pa sa iconic na karakter dito na si Shansai ay ginampanan ng nag-iisang si Barbie Hsu. Sino ba naman ang makakalimot sa isang rich boy meets poor girl love story ni na Shansai at Dao Mingsi na nagsimula bilang magkaaway hanggang sa kinalaunan ay magkakagusto pala sa isa't isa. Si Shansai na sa kabila ng pagiging isang mahirap, hindi siya natakot kay Dao Mingsi na tinitingala sa kanilang eskwelahan at mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Pero alam nyo ba, hindi na lamang pala umikot sa kwentong ito ang mga mahalagang kaganapan noong kapanahunan ng Meteor Garden sa Pilipinas. Dahil ang mismong TV series pala na ito na kinahiligan ng marami sa atin, ay nagkaroon din ng mga itinatagong lihim na marami sa mga tagapanood nito ang tiyak akong hindi ito nalalaman magpasa hanggang ngayon at yan ang iisa-isahin natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo kong alamin ang mga natatanging lihim ng Meteor Garden noon sa Pilipinas. Alam nyo ba na ang Meteor Garden ay unang tinawag na Chinovela noon sa Pilipinas? Noong mga panahon na iyon, taong 2003, ang terminong Asian novela ay hindi pa ginagamit sa Pilipinas. Binili ng Kapamilya Network ang pag-eere ng Chinovela noon sa Pilipinas na naging instant hit naman at talagang tinangkilik na maraming mga Pinoy. Ang Meteor Garden ay orihinal na inere ng alas 3:30 ng hapon bilang parte noon ng dramathon sa hapon block ng ABS-CBN. Na kung saan nakasabay noon nito ang mga Mexican drama series na nakadub din sa wikang Filipino. Subalit dahil sa insistent public demand, inilipat ng time slot ang Meteor Garden at ginawang pang alas 5:30 ng hapon bago ang TV Patrol. At mula noon, isa-isa nang nagsipasok sa Philippine television ang mga palabas at pelikula mula sa ibang mga bansa sa Asia, kaya nauso na din ang terminong Asian novela na ginagamit na natin magpasa hanggang ngayon. Alam nyo ba na ang bida ng Meteor Garden na si Barbie Hsu o si Shansai ay nagkaroon ng real-life relationship sa isa sa mga miyembro ng F4? Ito ay walang iba kundi kay Vic Chu na gumaganap naman na Wazalay, ang tumatayong third wheel sa relasyon ni na Dao Mingsi at Shansai sa Meteor Garden. Nagkaroon ng relasyon sina Barbie Hsu at Vic Chu ilang taon matapos i-ere ang Meteor Garden sa kanilang bansa noong taong 2001. Taong 2004, muling nagkasamang dalawa sa palabas naman ng Mars. Noong Enero ng taong 2008, nagdesisyon ng dalawa na maghiwalay nang hindi pinaalam sa publiko kung ano ang tunay na dahilan. Noong sumunod na taon, ayon sa report mula sa Yahoo, inamin ng Taiwanese host na si Patty Hu na naging overly possessive umano si Vic Hsu kay Barbie na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Alam niyo ba na bukod sa Taiwan, Korea at Japan, ang Hanayori Dango na isang manga mula sa bansang Japan ay nagkaroon din ng TV series reincarnation sa mga bansang China at India. Ang Taiwan ay nagkaroon ng Meteor Garden noong taong 2001. Ang Japan ay meron namang Hanayori Dango noong taong 2005. At ang South Korea ay nagkaroon ng Boys Over Flowers noong taong 2009
na lahat ay inere sa Pilipinas ng magkakaibang taon. Sa mga hindi nakakaalam, ang China pala ay nagkaroon din ng parehong palabas na may titulo namang Meteor Shower noong taong 2009 na inere sa Hunan TV na nagkaroon ng sequel taong 2010. Ayon sa isang website, ang series na ito ay binalot ng kontrobersiya mula nang ito ipalabas, gaya ng plagiarism mula sa Boys Over Flowers ng South Korea. Pero ayon sa producer ng series, ito umano ay inspired lamang ng mga manga at hindi nakabase ang storya sa Boys Over Flowers o sa kung anumang palabas. Alam nyo ba na ang Meteor Garden ay nagkaroon ng mahigit sa 8 pagpapalabas sa Pilipinas? Ang Meteor Garden ay inere sa Pilipinas noong Mayo 2003 sa ABS-CBN Network. Subalit sa kalagitnaan ng pagpapalabas nito, ginawan pa ito ng rewind na pinalalabas tuwing weekend mornings para hindi ma-miss ng mga taga-subaybay ito. Matapos ang 2 taon, muli na namang inera ang Meteor Garden na may titulong Meteor Garden The Full Version. Ipinalabas ito ng alas 5:30 pa din ng hapon pero kinalaunan ay ginawa nila itong prime time at ipinalabas ng alas 7:30 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Taong 2007, sa GMA Network naman inere ang Meteor Garden na kung saan ipinalabas ito bago mag 24 oras. Matapos naman ito sa GMA, muli itong inere sa sister channel ng GMA sa QTV Channel 11 bilang afternoon slot. 7 taon matapos ang huli nitong rewind, muli na namang itong inere sa Kapamilya Network para sa kanilang Kapamilya Gold Block. Ipinalabas din ito sa cable channel ng ABS-CBN Network na Jeepney TV at maging sa Studio 23. Alam nyo ba na si Eugene Domingo pala ang boses ni Auntie Jade sa Meteor Garden? Inireveal ito noon ng Meteor Garden sa ABS-CBN's official Facebook page nang muling inere ang Asian novela taong 2014. Si Aunt Jade ay ang pinakatapat na tagasilbi ni Dao Mingsi na suportado ang pag-ibig ang Shansai at Dao Mingsi. Alam nyo ba na ang theme song ng Meteor Garden ay tinranslate at kinanta sa wikang Filipino? Ang 2 official soundtrack ng Meteor Garden na King Fei Di para sa opening at Niao Di para sa closing ng series ay ang parehong ginamit mula pa man noong unang i-ere ito taong 2001. Ang King Fei Di o Can't Help Fallen sa Ingles ay ginawa ng Tagalog version na may titulong Biyahe na inawit naman ni Josh Santana. Di ko alam hanggang kailan tayo. Unang inintroduce ang awitin sa teleseryeng Bituin ng ABS-CBN. Sa kabilang banda naman, ang Once Upon a Time singer na si Michelle Ayalde ang umawit sa Tagalog version ng Niao Di na may titulong Ang Hanap Ko Ang Iyong Pag-ibig. Alam nyo ba na ang F4 ng Meteor Garden ay nagpalit ng pangalan taong 2007? Ang orihinal na miyembro ng F4 na sina Jerry Yan, Vic Chu, Ken Chu at Vanessa Wu ay nagkasundong palitan ng pangalang F4 at gawin itong JVKV. Noong taong 2001, ang Shueisha Incorporated, ang Japanese publisher ng Hanayori Dango, ay pinayagan na pangalan ng F4 ang pangalan ng kanilang banda na naging kilala sa Meteor Garden. Subalit noong taong 2007, pinagbawalan ng Shueisha Incorporated ang F4 na gamitin ang parehong pangalan para na din umano hindi magkaroon ng mga pagkalito sa live-action adaptation ng mga manga series. Ang creator ng Meteor Garden na si Angie Chai ay walang ibang choice kundi palitan ito at ginawang JVKV na kinuha mula sa first name ng 4 nitong miyembro. Alam nyo ba na dahil sa popularidad ng Meteor Garden at Boys Over Flowers sa Pilipinas, ang ilan sa mga cast nito ay nagdesisyon na gumawa ng mga palabas at show na kukunan at gaganapin mismo sa Pilipinas. Ang unang show nila ay noong taong 2003 na kung saan si Vanessa, Ken at Barbie ay nag-perform sa isang concert na may titulong The Event na ginanap pa sa Ultra Football Stadium sa Maynila. Habang sina Jerry at Vic naman ay naging parte ng ABS-CBN's 50th anniversary show na ginanap naman sa Fort Bonifacio Open Field noong Nobyembre taong 2003. Noong taong 2007, muling nagbalik si Ken Chu sa Pilipinas upang gawin naman ang pelikulang Batanes na kung saan ang kanyang naging leading lady ay ang nag-iisang si Isa Calzado. Habang si Lee Min-ho ng Boys Over Flowers ay makailang ulit ng binisita ang Pilipinas mula nang ito ay sumikat.